Okay, magandang umaga. Nasa Filipino 9 pa rin tayo. Ikalawang markahan, Module 8. At ang ating paksa ay ang pag-aantas or clining na masalita batay sa tindi ng emosyon o damdamin. Okay, bago tayo magsimula sa module na sa video ito ay kunin muna ninyo ang inyong mga modules at sabayan ninyo ako dito sa video ito. Sapagkat ang bawat slide na ating tatalakayin ay may kaangkop na gawain sa inyong mga modules. Okay? So kung nasa tabi nyo na ang inyong mga modules ay simulan na natin ang pagpapaliwanag sa video ito. Okay, Melks, nayanta sa mga salita or clining batay sa tindi ng emosyon o damdamin. Okay, natutukoy ang mga salita na nagsasaad ng masidhing damdamin o emosyon, na isasaayo sa mga salita o pahayag batay sa tindi ng emosyon o damdamin. Nagagamit sa sariling pangungusap ang mga salita na nagsasaad ng masidhing damdamin o emosyon. Yan. Okay? Okay, bago ang lahat, subukin nyo muna sagutin ang mga katanungan. So, bago masimulan ang gawain sa module na ito, alamin muna natin ang inyong kaalaman sa pamamagitan ng paunang pagsusulit. Kumuha ka ng sagutang papel. Okay. Basahin muna ang panuto. Basahin at unawain mabuti ang mapahayag sa teksto at sagutin ang mga katanungan. Isulat ang titik ng tamang sagot sa sagutang papel. Okay? Aralin. Pag-aantas ng mga salita or clining batay sa tindi ng emosyon o damdamin. Okay, balikan. Bago masimulan ng aralin, balikan muna natin ang iyong natutuhan sa nagdaang aralin. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Okay, may mga tanong. Bakit hayop ang ginagamit na tauhan sa pabula? Yan. Okay, sagutin nyo muna yan. Okay. Natutuhanan mo sa mga nagdaang aralin na ang pabula ay isang maikling kwento, katang isip lamang, karaniwang isinasalaysay sa mga kabataan para aliwin. Gayon din na magbigay pangaral. Ang tauhan sa kwento ay pawang mga hayop. Mga hayop na kumakatawan o sumasagisag sa katangian o pag-uugali ng tao. Ang susunod nating tatalakayin ay ang pag-aantas ng mga salita or clining batay sa tindi ng emosyon o damdamin. Ngayon, tuklasin mo sa aralin ito ang salitang nagsasaad ng kasidhian batay sa tindi ng emosyon o damdamin na nakapaloob sa babasahing pabula. Okay? Okay, tuklasin. Bago mo basahin ang akda, bigyang pansin mo muna ang panimulang gawain na may kaugnayan sa babasahing akda. Okay, gawain 1. Damdamin ko, ipahayag ko. Okay, panuto. Isulat sa loob ng puso ang iyong naramdaman ngayon. Pagkatapos, sagutin ang gabay na tanong sa ibaba. Sagutang papel. Yan. Okay, gabay na tanong. Anong sitwasyon sa buhay mo ang iyong kinakaharap na nagdudulot ng masidhing damdamin? Nasa anong antas ng emosyon ang damdaming nakasulat sa loob ng puso? Yan, okay? Okay, gawain to, paglilinang ng talasalitaan. Ianta sa mga salita na nakasulat ng mariin mula sa babasahing pabula. Batay sa tindi ng emosyon, ipinahayag ng bawat isa. Lagyan ng bilang 1 hanggang sa bilang 3. Ang bilang 1 ay para sa di masidhing damdamin. Damdamin 2 para sa masidhing damdamin. At 3 para sa pinakamasidhing damdamin. Okay. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Okay? 1, 2, 3 lamang ang sagot. Gawain 3, basahin mo. Basahin at unawain mong mabuti ang pabula mula sa ating bansa. Bigyang pansin ang mga salitang nagpapahayag ng kasidhian ng damdamin. Pagkatapos, sagutin ang mga tanong na nasa bahaging pag-unawa sa binasa. Okay? Nagkamali ng utos. Yan, basahin nyo yan. Nasa module nyo yan. At pagkatapos nyo basahin ay suriin. Napansin mo ba ang mga salitang nakasulat ng mariin sa binasang pabula? Ano ang ibig ipahiwatig ng mga salitang ito? Ang mga salitang ito ay nasa iba't ibang antas ng pagpapasidhi batay sa tindi ng emosyon o damdaming ipinahayag. Alam mo ba ang pag-aantas or clining ng salita ay isang paraan ng pagbibigay ng kahulugan
sa pamamagitan ng pag-iiba-iba ng mga salitang may ugnayan or sinonimo o kasing kahulugan sa paraang pagpapataas. Ang antas nito batay sa tindi ng emosyon o damdamin. Okay. Puot. Halimbawa na lamang. Ang puot, inis. Inis ang nauna, asar ang susunod, galit ang pangatlo, tapos ang last ay ang puot. Okay. Paghiyaw, pagsinta, pagliyag, pagmamahal. Yan, ganyan lang. Damot, sakim, gahaman. Yung pinakamasidhi ay ang ganit. Pansinin natin ang ayos na mga salitang magkasing kahulugan. Ang mga salitang nasa bilang 1 ay nagsasaad ng di masidhi, masidhing antas, batay sa tindi ng emosyon. Ang mga salita sa bilang 2 ay nagsasaad ng katamtamang antas. Ang nasa bilang 3 na mga salita ay nagsasaad ng masidhing antas. Samantala, ang mga salita na sa bilang 4 ay nagsasaad ng pinakamasidhing antas, batay sa tindi ng emosyon. So, okay, bigyang pansin natin ang unang halimbawa. Ibig sabihin ng inis, yamot o suya. Ang asar na nainis, ang salitang galit o ngit-ngit na matinding hinait ng puot. Ang matinding galit ay ang pagkamuhit. Yan. Okay. Ngayon alam mo na kung paano ang pag-aantas ng masalita or declining batay sa tindi ng emosyon o damdamin. Patunayan mo ang iyong kasanayan sa pag-aantas ng masalita or declining sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga sumusunod na gawain. Yan. Okay, pagyamanin. Para malinang inyong kakayahan sa pag-aantas ng mga salita, gawin mo ang mga sumusunod na gawain. Gawain for pag-aantas. Iayos mula sa bilang 1 hanggang 4 ang mga salita batay sa sidhi ng damdamin ipinahayag ng bawat isa. Okay. Bilang 4 na pinakamataas at bilang 1 na pinakamababang antas ng salita. Gamitin ang chart ito sa sagot ng papel. Yan. Okay, pagsasanay 1. Lagyan mo ng bilang 1 to 3 batay sa sidhi ng kahulugan nito. Ang 3 ang para sa pinakamasidhi at 2 para sa masidhi at isa para sa di masidhi. Okay. Okay. Gawain 5. Gamit ang sariling pangungusap. Ang mga sumusunod na mga salita nasa pinakamataas na antas ng kahulugan. Sa gawain 4, isulat ang sagot sa sagutang papel. Halimbawa, pagmamahal. Handang ipagtanggol ng mahal na hari si prinsesa Tutubi dahil sa labis na pagmamahal. Yan. Kaligayahan. Dalamhati, nagdurusa. Okay. Isa-isip, kumpleto ng diwa ng pangungusap upang maibahagi ang iyong natutuhan sa katatapos na aralin. Okay. Kumpletuhin ang nawawalang pangungusap. Mga salita. Diwa ng pangungusap. Natutuhan ko sa aking aralin pag-aantas declining ng mga salita, pagbibigay ng blank sa pamamagitan ng kumpletuhin. Okay, sa gawa. Bilang pangwakas na gawain, basahin at unawain mong mabuti ang masumusunod na sitwasyon. Ibigay mo ang iyong damdamin sa bawat sitwasyon at ang iyong gagawin. Pagkatapos, gamitin ang nakalaang damdamin sa pagsulat ng pangungusap. Gawin ito sa sagutang papel. Okay. Nakakita ka ng isang aso. Paggala-gala dahil sa naghahanap ng makakain. Hinahalongkat ang basura dahil sa gutom. Yan. Anong damdamin mo? Okay. Ang pangalawa ay ano ang gagawin ko? Yan. Susunod. Natatandaan mo pa ba ang kalamang natutuhan mo sa aralin? Sa aralin ito, natutuhan mo ang pag-aantas or declining. Okay, buod na ito ha. Bibigay ng kahulugan ng mga salita sa pagpapataas ng antas batay sa tindi ng emosyon. Damdamin ipinahayag na gagamit sa pamamagitan ng pag-iiba-iba ng mga salita. Yan, pinalahan na natin yung kanina. Kaya, ngayon natutunan mo na ang pag-aantas ng mga salita. Narito ang pangwakas na pagsusulit. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Basahin at unawaing mabuti ang pahayag sa teksto at sagutin ang mga katanungan. Isulat ang titik ng tamang sagot sa sagutang papel. Okay. Maligayang maligaya. Yan. Okay na. Okay, pagkatapos ninyong sagutin ang tayahin, tapos na rin ang inyong gawain sa inyong modules. So, hanggang dito na lamang. Maraming salamat.
Kung may mga katanungan kayo, tawagan ninyo ako sa numerong nandyan sa inyong mga modules. O di kaya, ay email nyo ako sa aking email ad na jeffcaliowan@gmail.com. O di kaya, search yung www.guidef.com at pumunta kayo sa inyong mga modules o sa inyong learning path na kung saan nakikita nyo doon lahat. Okay? Nandito na lamang. Maraming salamat. Thank you.